Alright. And dumating na tayo guys sa kanilang tinatawag na Pambato Reef. So itong Pambato Reef, they also call it the floating platform dahil nga ito ay isang floating platform. As you can see right now. Nilagay nila to kasi itong area na to, marami pala siyang magagandang isda. And people here can actually swim if you know how to swim. Pero kung hindi, mag-life vest ka talaga. Kasi otherwise, magiging kwento ka na lang sa mundo. So kung ayaw mong maging kwento, lagi kang mag-take ng precautions, huwag magmayabang and everything, alam nyo na yan. And advice, or nag-suggest sila na mag-is right there. O, diba, parang meron akong cameraman right now. Pero actually guys, wala. Ang gamit ko ay ang aking tripod na ginawa kong selfie stick. So, once again, this is Pambato Reef. Hindi na ako lalangoy, hindi na ako bababa sa tubig, but I want to show you guys how it looks. And as you can see, there's my... Kailangan tabon. That's my sister. So, eto ay kasali sa aming tour na in-avail. They asked us kung gusto ba namin tong ituloy or daanan pa. Of course, kasi andito ka na. Ba't mo naman imimiss, diba? So right now, hindi pa rin siya crowded. Madami pa ding, at least merong turista ngayon na nandito rin. So let's go and check out really the highlight of this place, which is fish feeding. Ayan. Ayan na. Si Madam Ten Gibbs talaga walang inaatrasan. Right now, she's there. Mag-hi naman kayo. Hi. So, ang lumusong ay si Madam Bibi, si Madam Ten Gibbs, ang Team Sirok, they are also there. Si Mama din eh, ayun, bumababa. Bababa ba? Bababa. Bababa po ba? Bababa. Wow, grabe. Sobrang enjoy nila. Ayan. Ang alin po? Oh, yan. So, dito lang tayo, guys. Background lang kayo. Ako yung foreground. Uy, nice. Ang laki. Ang laki ng mga isda. Eto, sama natin si Madam Sheena kasi eto na lang yung kaligayahan naming dalawa eh. Yung mga videos namin. Oh, ayan. Saan ka na? Oh. Mas maligaya pag nakaihi. Ew! Wait lang, bababa tayo. So, nag-refresh lang kami ng sunblock lahat kasi okay lang naman eh kung ma-sunburn ka. Pero may sunburn kasi na sobra at hahapdi yung balat mo. So, make sure na from time to time, mag-reapply kayo ng inyong sunscreen. Ganda pala nung nabili natin kayo na 50 pesos guys, na kwintas. Etong sombrero naman, kahapon ko lang binili para lang maproteksyonan yung aking mukha from sunog. I know, ang lalaki ng mga isda oh. So, meron naman pala kayong option. You don't have to go and swim. Pag hindi ka naman komportableng lumangoy, you can stay sa boat or you can chill dito sa kanilang kubo na provide.
So, wag niyong isipin na hindi naman kami mag-e-enjoy dyan kasi hindi naman kami bababa sa tubig, masyado lang mainit. No guys, merong magandang setup. Kubo na merong benches. Ayan. So, after this, we are going to visit the Loli. Ah, that's why it's called Loli. Kasi pagkalubog. So, andito na tayo ngayon sa Luli Beach, or most commonly known by people as Luli, pero yung full name niya, Lulubog Lilitaw. Kasi kapag naglo-low tide pala, nakikita mo yung mga stilt houses. Pero kapag umangat na yung water, talagang mataas yung inaabot. Kaya nga pala yung mga bahay dito at saka mga establishments ay talagang naka-stilt or yung nakaposte talaga yung sa baba. So, famous for its sandbar and also for snorkeling and starfish. I realize snorkeling is the top activity dito sa mga dagat ng Puerto Princesa. As you can see, there's a rest house dito. Pero this one is private. Pero yun nga yung sinasabi ko sa inyo guys, it is a stilt house. Pati yung mga cottages nila at yung lifeguard station nila. Kasi kapag ka-high tide, it's to keep the building or the establishment safe from the water. Ang ganda ng tubig, very malinaw, malamig, at hindi na siya mabato compared doon sa una nating pinuntahan na Starfish Island. So if you can see it from there, ayan, cottages are also available. Then, andito na yung daungan ng mga bangka for the tourist. So basically, you can stay here if you like para mag-swim. Lalo na kung naka-private group kayo, pwede kayong mag-stay ng around 1 to 2 hours max. For us, nag-1 oras lang kami. Uy, ang daming isda. So, akyat lang tayo dito sa kanilang lifeguard post na meron din siyang, hindi ko alam, nakalimutan ko anong tawag dito, diving board. Ayan. So, sa mga gustong mag-dive, pwede pala sila dito. And bigyan ko lang kayo ng 360 degrees na tour of how this island looks like kapag nandito kayo. Ayun, merong mga nagsusnorkel. Ayan. Turista, meron na kaming mga nakitang turista. Few whites so far. Anyway, it's not a peak season, kaya wala masyadong nakikitang travelers ngayon. Pero, you know, Philippines is ready for anyone 365 days of the year. Whole year round, you guys. Very relaxing. So, ang gagawin natin today after nag-ikot-ikot at in-enjoy yung kanilang place, we are going to the last destination natin, which is ang Kauri Island. Doon din kami manananghalian. And for lunch, hindi ko alam kung ano yung naka-prepare. But of course, I'm going to show it to you guys para sa mga gusto mag-avail ng mga ganitong classic packages. At least meron kayong idea. Pero, nung nag-reading kasi kami, nag-scan kami ng mga details about Palawan packages. May kamahalan din talaga. So, expect if you start to pay like 10,000 pesos per person, pag joiner group yan or budget group, 3-star hotel talaga yung tutulitan ninyo. So, from 10 to 15,000, it's much more decent. And from 15,000 to 20,000, expect much more decent package and inclusions. At yung mas ma-enjoy mo doon is you are an exclusive group. So, the less number in the group, syempre, mas mahal yung babayaran ninyo per person. Ayan.
So kukunin ko na yung gamit ko sa cottage and we will proceed na din sa boat. Welcome! Luli Island on the Puerto Princesa, Palawan. Okay. Tara, let's go. Ang yaman naman nila dito sa isda. Finally, we have reached the Cowrie Island. Gutom na guys. Pasado, 1:00 na po ng hapon at dito pa kami magla-lunch. So, etong lunch ay kasali na sa aming package. Matigas, letter I. Pipicture muna sila. Ako muna ay uupo at kakain. Kailangan ko magpalamig. I can feel I'm hot. I'm hot. So dito medyo meron ng touristy vibe. Nakikita ko na ang future natin dito ngayong araw. So I think meron kaming mga 2 oras dito. So mag-e-enjoy tayo ng bongga. Titingnan muna natin kung ano yung inihanda nila for lunch. But so far so good. Alhamdulillah. Very smooth boat rides. Diba, Jing? Smooth ba? Hindi ka naman nahilo. Hindi. Wala, Jing, ang ganda ng dagat dito, Jing. Do you see that? Ito sa Siargao, ma'am. Ang ganda. Ang ganda din. Pwede ka din padlakad na lang ang panty. Wow. Nakahubad, pwede din. Pwede. Wala pala. Uy, ang ganda ng dagat dito. Para siyang Sulu. At Zamboanga. May ano sis? Kain muna ako sis. Kaya gutom naman ako. Po. Oh, pwede. Saan ba yung ano pag mag... Pero baka hindi sila nag-set up dyan, sis. Sis, baka nag-set up na sila ng lunch. We have to go. Basi dito ang set up sa ato as restaurant pag ito. Oo. Kakain muna tayo. Kaya ano na, 2:00 naman. Ang ganda ng gagat nila dito. Oh, mag-ano sa untatapan yung higda niyo man unya na Unya na mga unsa panulang higda. Yan si Madam Sheena. Pagod yan kasi sinasabay niya ang lakwatsa sa pagbebenta. Ang dami may inaayos yung mga invoice. Pakisend na ngayon. Ngayon, photo-photo. Mamaya pag nakaupo, diretso na naman. Kasi ng customer, nasa ng invoice. Sana all ng customer mabilis. Ma'am, yung invoice ready na po ako magbayad. Ganon. Talaga ganyan lahat ng customer. Oo. Cash to cash basis, sinampal ka ng pera. Left and right. Magkano bang total ko? 430,000 po. Okay. Sent. Galing. Meron na bang invoice? Tara, kain tayo. Nag-self-invoice na. Okay, lunch. Oh. Cowrie Island. Okay. Picturean muna natin bago mag-pray.
Yung paiksi ng paiksi guys yung pagpa-vlog ko. Kasi mas nabisi na kami sa kain at saka sa pag-enjoy kasama yung ating mga kasama. Syempre hindi naman dapat lagi na lang akong nasa harapan ng cellphone. Pero ngayon ay paalis na po kami dito sa Cowrie Island. One of the best, actually it's the best beach, it's the best island that we've been to ngayong araw. We've arrived when the water level was very good. Kaso nga dahil gutom na at pasado alauna na, we decided to eat first bago maglangoy. And by the time we finished our lunch, bumaba na po yung tubig. So ngayon ay low tide na, pero napakaganda and it's also buhangin. So don't worry so much about it. They do offer food here. I don't know the details guys kasi we arranged our private package. But let me just show you kasi mayroon tayong mga drone shots ng Cowrie Island. Pero, bigat ng binagtong ko guys. Anyway, pero, ang ganda niya pa din from the ground. So, as you can see, wait lang, flip natin yung camera. And there you go. So, what you see is what you get basically. Families, children, young, and old are all enjoying. Meron pang mga bagong dating. And as you can see, sobrang kalma ng tubig. So how it is in my camera, ganyan din po siya on actual. Maybe much better. Pero yeah, as you can see guys, very peaceful yung dagat. And there's a lot of space, very ample spaces, not only sa mga cottage, kundi sa whole island itself. Kasi I'm not sure kung sa peak season ganito din ba siya kabakante, but there's a lot of space for everyone. They have proper bathroom, toilet. Para kung gusto ninyong maligo and magbanlaw, very good na. Ready na kayo. So right now, ito na yung last destination namin ngayong araw. We are going to leave the this ano nga tawag, Honda. We're going to leave the Honda Bay now. And proceed na kami ulit sa pier. And from pier, we are going to have 30 minutes travel pabalik sa hotel. Then we will have to prepare for a very amazing dinner tonight. We decided to try the local restaurant na must try dito sa Puerto Princesa. I'm very excited kasi ito daw ay very unique na place. So if you want to check it out, of course stay with us guys. And yeah, we'll see you on the next one. And sorry hindi ko kayo mabibigyan ng much proper details sa gastusan or magkano yung breakdown namin so far. But I'll give you the package paid per person, ilang tao kami. And tingnan nyo na lang yung mga na-enjoy namin sa bawat video. I will also mention yung mga expenses na hindi nasali sa packages. Katulad ng mga extra drinks, yung mga rental fees, ng mga accessories pangligo, extra snacks, extra food, mga ganun. For dinner, it's not included in the package. So, yeah, that's another expense. Alright guys, let's go. Ayan na si Mama. Dito na nakadaong yung mga bangka kasi maglo-low tide na. Pero ang dami palang mangrove dito sa lahat ng mga islands na napuntahan namin. Lahat sila merong mga mangroves. Okay, sakay na tayo. Hello guys, magandang gabi, Puerto Princesa. At nakabalik na din kami ng hotel. Nagpahinga lang ng konti, nag-charge ng lahat ng mga gadgets namin. Talagang simot yung aming mga battery. And nag-charge na din ng mga katawan. Dahil ngayon kami ay lalabas ulit for panghapunan. Ayun, tama ko din yung Tagalog ng dinner. So i-experience natin ngayong gabi ang isang pinag-uusapan na restaurant dito sa Puerto Princesa. Ang Badjao Restaurant kung saan nagsiserve sila ng mga local cuisine ng mga Badjaos. Ayun. So hindi ko alam kung ano yung kanilang isi-serve. First time natin papasok sa isang ganitong klaseng restaurant. Pero titingnan natin mamaya. Nauna na sila Madam Ten Gibbs. Ang kasabayan ko ngayon ay ang aking mga kapatid. So pagbalik namin kanina guys, ako diretso na ako sa bedroom. Nagpahinga na ako ng konti, nagsaksak ng aking mga gadgets. Yung mga kapatid ko ay nag-trip pa silang mag-swim sa pool. And then, nagpahinga lang ng kanya-kanya. Nakapag-recharge,
nakapagtulog sila ng kahit konti. Si Madam Ten Gibbs lang naman talaga ang hindi napapagod sa amin, guys. Pero kami lahat considered na kami as senior citizen. Tingnan nyo yung mga kasama ko. Tingnan nyo sila, guys. Si Madam Bibi, oh. Parang ano, ipa-admit na namin. Day 1 pa lang. Day 1 pa lang, ipa-admit na. Pagod lang. Yun ang ginasabi nila na masaya daw. Bakit masaya daw mag-travel? Pero nakakapagod din talaga mag-travel, guys. Parang at the end of the day, para ka nalang kalag. So anyway, time check 7:30. Meron kaming reservation for 7:30 p.m. And inaantay namin ang iba naming mga kasamahan to get down here para makasakay na tayo ng kanilang local transportation. Pinanser namin si Madam Glenda Andama. Alam nyo guys, natatawa ako kasi every time na may bibilhin kami, talagang hawak kami lahat ng pitaka namin kasi walang sasalo kahit yung kapatid namin. Napagod na siya sa kakabayad, tapos biglang kinakalimutan na lang, hindi nakalista sa papel, nakalista sa hangin. So anyway, magwe-wait lang tayo ng konti guys. I'll see you on the next episode dahil gusto kong i-share sa inyo ang restaurant at ang mga gagawin namin ngayong gabi from 7:30 to 1:00 ng umaga. Ayun. Ano ba? It has been a great day. It has been a great day. I would say na ang dami kong napuntahang dagat na mga island in my life. Pero I still find it a lot of fun and enjoy pa din ako sa mga pinuntahan namin ngayon na mga island ng Honda Bay. And if you ask me if I will recommend to visit these places, coming from me, yes, I do recommend them. Ayun. Ayun ang mga kasamahan namin. Anyway guys, I hope you enjoyed this episode and the first episode that we had and the Palawan Day 0 natin. And please join us for our incoming episodes here in Palawan until the end. Ayun. I'll see you guys on the next episode. Much love!